May mga araw na ordinaryo lang. Papasok ka ng trabaho, uuwi sa pamilya, kakain ng hapunan, at matutulog na parang walang kakaiba. Pero paano kung ang isang ordinaryong araw na yon ang maging huling araw na makikita ka ng mga taong nagmamahal sa iyo? Ito ang kwento na ating babalikan. Ito ang kwento ni Jovelyn Galieno. Noong August 5, 2022, isang 22 taong gulang na babae ang biglang nawala sa Puerto Princesa, Palawan. Ang pangalan niya, Jovelyn Galieno. Isang estudyante, isang working student, at isang anak na inaasahang uuwi ng gabing iyon. Pero hindi na siya nakauwi. Noong araw na yon, pumasok si Jovelyn sa kanyang trabaho sa isang butik sa loob ng isang mall. Normal lang ang lahat. Walang nakakaalam na may mangyayaring magpapabago sa buhay ng kanyang pamilya. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng maghintay ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero lumipas ang oras, wala pa rin siya. Bandang 6:38 ng gabi, nakapagpadala pa si Jovelyn ng mensahe sa kanyang family group chat. Isang simpleng mensahe. Nagtanong siya kung ano ang ulam sa bahay at sinabi rin niyang hindi pa siya masasahuran. Yun na ang huling mensaheng natanggap ng kanyang pamilya. Pagkaraan noon, hindi na siya makontak. Nagsimulang maghanap ang kanyang pamilya. Tinawagan siya, sinubukang hanapin sa mall, sinuri ang mga posibleng CCTV, at habang lumilipas ang gabi, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Saan si Jovelyn? Ayon sa PNP, walang nawawalang CCTV footage mula sa mall. May mga kuha lamang na maaaring makatulong upang matukoy kung paano siya umalis at kung ano ang posibleng sinakyang sasakyan. Ngunit pagkatapos niyang umalis, parang naglaho ang kanyang trail. Lumipas ang ilang araw, wala pa ring malinaw na sagot. Habang naghahanap ang pamilya, dumami rin ang mga haka-haka. May mga tanong, may mga teorya, may mga impormasyong kumalat sa social media, pero wala pa ring makapagsabi kung ano talaga ang nangyari. Hanggang sa dumating ang August 23, mahigit 2 linggo matapos siyang mawala, may natagpo ang mga buto sa barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Kasama ng mga labi ang ilang personal na gamit, isang bag, cellphone, at mga identification card na iniugnay sa nawawalang babae. Pero may isang problema. Hindi pa alam kung kanino ang mga labi. Kaya isinailalim ang mga ito sa DNA examination. At noong August 30, iniulat ng pulisya ang resulta. Ang mga buto ay tumugma sa DNA sample ng ina ni Jovelyn, 99.99%. Ang mga labi ay kay Jovelyn Galieno. Sa wakas, nasagot ang unang tanong. Natagpuan na si Jovelyn. Pero kasabay nito, may mas mabigat na tanong na lumitaw. Sino ang gumawa nito? At dito isang pangalan ang nagsimulang lumutang. Isang taong malapit sa pamilya. Isang pinsan ni Jovelyn, Leobert Dasmariñas. Ayon sa lokal na pulisya, umamin umano si Dasmariñas na ginahasa at pinatay niya si Jovelyn. At higit pa roon, siya rin umano ang nagturo sa mga otoridad kung saan matatagpuan ang mga labi. Pero hindi lang isang pangalan ang lumitaw. May isa pang pinsan, Jovert Valdestamon. At mula rito, ang kaso ng isang nawawalang babae ay naging isang kasong may reklamo para sa rape with homicide. Pero sapat na ba ang lahat ng ito para mapatunayan ang kaso? Matapos makumpirma ang identity ni Jovelyn, mas naging mabilis ang pag-usad ng investigasyon. Iniharap ng PNP ang dalawang pinangalanang suspect sa prosecution. Ang reklamo, rape with homicide. Noong August 31, 2022, iniulat ng PNP na formal lang isinampa ang criminal complaint laban kina Dasmariñas at Valdestamon. Para sa publiko, tila nagsisimula ng magkaroon ng direksyon ng kaso. May biktima, may mga suspect.
may reklamo, at may mga pahayag mula sa pulisya. Pero sa puntong ito, may isang bagay na kailangang paghiwalayin. Ang pagiging suspek ay hindi nangangahulugang guilty. At ang isang pag-amin na iniulat ng pulisya ay hindi pa isang hatol ng korte. Habang nagpapatuloy ang proseso, humingi rin ng sariling investigasyon ang pamilya ng Jovelyn sa NBI. May mga tanong ang pamilya tungkol sa direksyon ng police investigation. Kaya nagsagawa ang NBI ng sarili nitong pagsusuri. At noong Setyembre, iniulat ng NBI na ang sarili nitong DNA examination ay nagbigay rin ng 99.99% probability of a relationship sa pagitan ng mga buto at mga bagulang ni Jovelyn. Ibig sabihin, may isa ng bagay na malinaw. Ang mga labi ay kay Jovelyn, pero ang DNA ay hindi nagsasabi kung sino ang pumatay sa kanya. At dito, naging mahalaga ang iba pang ebidensya. Ayon sa pulisya, may admission mula kay Dasmariñas, may lokasyong itinuro, may mga personal na gamit na natagpuan kasama ng mga buto, at may 2 taong isinailalim sa criminal complaint. Ngunit ang prosecutor ay kailangang tumingin sa buong ebidensya, hindi lamang sa isang pahayag, hindi lamang sa isang teorya, at hindi lamang sa isang pangalan. Kailangang may sapat na batayan upang ma-establish ang probable cause. At habang naghihintay ang publiko, patuloy ring naghihintay ang pamilya. Para sa kanila, hindi na ito tungkol sa paghanap kung saan si Jovelyn. Natagpuan na siya. Ang tanong ngayon, sino ang mananagot? Ngunit bago pa man makarating ang kaso sa paglilitis, may isang desisyong nagpabago sa lahat. Noong Nobyembre 2022, ibinasura ng Puerto Princesa City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kina Dasmariñas at Valestamon. Ang dahilan, ayon sa prosecutor, hindi sapat ang ebidensyang iniharap upang ma-establish ang probable cause. At dito, biglang nagbago ang kwento. Ayon sa prosecutor's resolution, may mga problema sa ebidensya. Kabilang dito ang pagiging inadmissible umano ng confession ni Dasmariñas dahil sinabi ng prosecutors na ginawa ito sa ilalim ng duress at walang counsel. Binanggit din sa resolution na hindi sapat ang DNA results at iba pang ebidensya upang ma-establish ang rape at ang conspiracy to kill. At marahil, ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong kaso. Dahil kahit malinaw na nakumpirma ang pagkamatay ni Jovelyn, hindi pa rin otomatikong nangangahulugang iyon na napatunayan na kung sino ang responsable. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang kwento ni Jovelyn ay dumaan sa napakaraming pagbabago. Nagsimula ito bilang isang simpleng pagkawala, isang anak na hindi umuwi, isang pamilya na naghahanap, at isang buong komunidad na umaasang matatagpuan siyang buhay. Pero makalipas ang 12 araw, skeletal remains ang natagpuan. At makalipas ang ilang araw, nakumpirma ng DNA na yun nga si Jovelyn. Pagkatapos, lumitaw ang mga suspect. Nagkaroon ng confession na iniulat ng pulisya. Isang criminal complaint ang isinampa at inasahang hahantong ang kaso sa paglilitis. Pero hindi iyon ang nangyari. Dahil bago pa man makarating sa korte, ibinasura ang reklamo dahil sa kakulangan ng probable cause. At dito may isang mahalagang bagay na kailangang maintindihan. Ang dismissal ng complaint ay hindi katumbas ng isang full trial. Hindi rin ito conviction. At hindi rin ito binubura ang katotohanang si Jovelyn ay natagpuang patay. Ang ibig sabihin, sa mga ebidensyang nasa harap ng prosecutor noong panahong iyon, hindi sapat ang mga ito para ituloy ang reklamo laban sa 2 respondent. At marahil, dito naging pinakamahirap ang lahat para sa pamilya. Dahil may isang tanong na matagal nilang hinintay at nasagot na. Patay na si Jovelyn. Pero may isa pang tanong na hindi nasagot sa paraang inaasahan ng publiko. Sino ang tunay na responsable sa kanyang pagkamatay? Ang kaso ni Jovelyn Galieno ay hindi lamang kwento ng isang pagkawala. Isa rin itong kwento tungkol sa kung gaano kahirap paghiwalayin
ang hinala at ebidensya, pag-amin at admissible evidence, suspect at taong napatunayang guilty. Dahil sa batas, hindi sapat ang isang pangalan, hindi sapat ang galit, at hindi sapat ang paniniwala ng publiko. Kailangan ng ebidensyang kayang tumayo sa proseso ng hustisya. Pero sa likod ng lahat ng legal na termino, may isang tao pa ring nawawala. Isang 22 anyos na babae, isang estudyante, isang working student, isang anak. Noong August 5, 2022, umalis siya para sa isang ordinaryong araw at hindi na siya nakauwi. Makalipas ang ilang linggo, ang paghanap sa isang nawawalang babae ay nauwi sa paghanap sa kanyang mga labi at pagkatapos, naging paghahanap naman ito ng hustisya. At marahil, iyon ang pinakamabigat na tanong na iniwan ng kaso. Kung natagpuan na ang biktima, pero hindi natapos ang usapin kung sino ang mananagot. Saan nga ba nagtatapos ang paghanap para sa katotohanan? Dahil para sa pamilya ni Jovelyn, hindi sapat na malaman nilang natagpuan na siya. Ang tanong ay nananatili. Ano talaga ang nangyari kay Jovelyn Galieno? At higit sa lahat, may darating pa kayang araw na tuluyang masasagot kung sino ang dapat managot sa kanyang pagkamatay? Dahil ang paghanap kay Jovelyn ay maaaring natapos nang natagpuan siya. Pero ang paghanap ng hustisya ay hindi dapat matapos doon.